Sinailalim na sa state of calamity ang Hinatuan, Surigao del Sur dahil sa lindol nitong Sabado. Ang Metro Manila naman at ilang bahagi ng Luzon niyanig din ng lindol kanina. Saksi si Mav Gonzales. Lakas! Nalindol pa nga hanggang ngayon. 5.9 magnitude na lindol, yumanig sa Lubang, Occidental Mindoro, mag-aalas 4:30 kaninang hapon. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang naitalang lindol. Naramdaman din ang lindol sa mga karatig probinsya gaya ng Batangas. Pati sa Metro Manila. Ang lakas na uga kahit walang hangin. Tumunog ang alarm sa kamera at nag-evacuate ang mga nasa loob. Ganoon din sa Senado, pero natagalan ang pagbaba ng ilan dahil sa sikip ng hagdan. Iniulat din sa mga senador na may nakitang superficial crack sa loob ng gusali. Nag-resume din ang sesyon sa Senado bago mag-alas 6 ng gabi. Saglit ding natigil ang trabaho sa iba pang sakay ng gobyerno, pati sa iba't ibang establishmento. Nagsilabasan ang mga empleyado. Ganoon din ang mga estudyante. Pansamantala ring tumigil ang operasyon ng LRT at MRT pero nagbalik operasyon din kalaunan. Ang panibagong lindol na ito nangyari 3 araw matapos ang 7.4 magnitude na lindol sa Mindanao. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan naman ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Mahigit 4 million pesos na calamity fund ang nakatakdang gamitin para tulungan ang mga biktima ng lindol. Ang plano namin, i-summarize namin lahat yung mga totally damaged at doon kami mag-start. Bibigyan siguro ng mga assistance yung mga totally damaged para magkaroon sila ng at least maka-recover sila ng konti at makapagawa sila ng konting shelters. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Sa gitna ng pagdinig tungkol sa prangkisa ng SMNI, pinasight in contempt at dinetain sa kamera si dating Undersecretary Lorraine Badoy at kapwa-anchor nito sa programa. Saksi si JP Soriano. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Legislative Franchises ng House of Representatives na may kinalaman sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, pinasight in contempt at ipinadetain ang anchor at host ng SMNI na si Ka Eric Celis. Tumanggi kasi si Celis sa sagutin ng mga tanong ng komite kung sino ang kanyang source sa sinasabi niyang 1.8 billion pesos travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na kalaunan ay inamin ding hindi pa niya nabeberipika. In the absence of competent legal advice and assistance previously may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Point of order. The answer and manifestation of Mr. Celes is out of order. He is out of order because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining. No, I am not moving. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. Then so be it. Your Honor, you challenge us. Motion of the Honorable Johnny Pimentel. So the Sergeant of Arms is hereby directed to enforce the decision of this committee. Mr. Chair, can I make a comment, Mr. Chair? Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this kind of report. Session suspended. Thank you for this kind of report. Thank you for this kind of report. Nang wala na si Celis, ang co-host naman niya sa programa na si dating Undersecretary Lorraine Badoy ang kinuwestiyon kaugnay sa mga magkakahiwalay na reklamo at kasong ibinabato sa kanya na may kaugnayan sa umano'y pagkakalat niya ng mali at mapanirang impormasyon. Accused Arroyo of being a member of the CPP-NPA NDA producing documentaries and participating in activities detrimental to government efforts. Si former Vice President Leni Robredo claiming that she has an alliance with communists. Meron po kayong ebidensya na nagpapatunay na si former Vice President Leni Robredo
ay may alyansa sa komunista because you released this statement and accused her of conniving with communists. Because if you cannot prove or you cannot present evidence, then clearly this is a testimony that indeed Loren Badoy and Ka Eric is spreading false information, which is a violation of Section 4. Hindi ko po yun personal na opinion. Pero kayo po ang nag-disseminate ng information na yun. It could be the stand of the government, but kayo po ang nag-air ng akusasyon na yun na si Robredo ay may alyansa sa komunista. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair, because that was part of my job. So in short po, ginamit po din yung plataforma ng SMNI to spread false information. Hindi po ba? Mr. Chair, because according to you, hindi galing sa inyo eh. So did you verify the report? Mr. Chair, that came from the National Task Force, LCAP, and that was our official stand. Kinuwestiyon din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang proseso ng pag-uulat ng SMNI na hindi umano sang-ayon sa alituntunin ng patas na pamamahayag at labag sa alituntunin ng kanilang prangkisa. Why are you not policing your ranks to ensure na fair and balanced ang reporting ng inyong prangkisa? Ang naging, so my personal answer, Mr. Chair, ang naging buhay ko nung sumali ako sa gobyerno, my short stint in government, ay talagang tapusin ang CPP, NPA, NDF. Pinasight in contempt din at dinetene si Badoy dahil sa sagot ng matalakay ang pagiging producer at hatian sa kita. Sabi ng ilang kongresista, nagsisinungaling umano si Badoy. Ayon kay Badoy, ikinalulungkot niya ang desisyon ng komite pero tatanggapin niya raw ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Bilis ng pagmahal ng mga bilihin bumagal noong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 4.9% na inflation rate noong Oktubre, bumaba ito sa 4.1% nitong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal din kasi ang pagtaas ng presyo sa pagkain at non-alcoholic beverages, pati sa transportasyon, kainan at accommodation services. Pero sa monitoring ng PSA, nagmahal ang ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas at itlog. Karamihan bumaba na, yung meat, yung fish, vegetables, sugar. So, pwede nagkaroon sila ng yung dynamics, may increase dito pero marami rin namang decreases. Kaya overall, bumaba siya. Nawawalang Piper plane mula Kawayan, Isabela na videohan sa bahagi ng bundok na sakop ng bayan ng San Mariano. Ayon sa Philippine Air Force, malakas ang hangin at makapalang fog kaya hindi makalapit sa wreckage ang kanilang helicopter. Pinag-aaralan pa ang mga susunod na hakbang ng mga rescuer. Papunta dapat sa Palanan Airport ang eroplano nitong Huwebes ng umaga. Inaalam pa ang kalagayan ng piloto at pasahero nito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, maayos naman ang lagay ng Pangulo pero kailangan muna niyang mag-isolate ng 5 araw. Sa kabila niyan, pinirmahan niya kanina ang Public-Private Partnerships Act at ang Internet Transactions Act. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na mag-ingat, magpabakuna at mag-mask kung nasa matataong lugar. Sa nakalipas na linggo, umabot sa 1,340 ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19. 10% mas mataas yan sa mga naitala ng sinundang linggo at pinakamataas sa nakalipas na mahigit 19 na linggo. Bumuhos ang emosyon ngayong araw kasabay ng paglalabas ng resulta ng 2023 bar examinations. Alamin natin ang kwento ng ilang nakapasa sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Hindi napigilang maging emosyonal ng babaeng yan matapos malaman na pumasa ang kapatid niya sa 2023 bar exams. Sobrang proud po. Sobrang ang haba ng proseso, ilang taon. Tapos sobra yung kaba namin sa waiting time. Agaw pansin din ang pag-iyak ng bar passer na si Mark Lawrence Magno habang karga-karga ang kanyang anak. Thank the Lord! Masaya po ako kasi para sa bagay ng buhay ng anak ko. Couple goals din ang dalawang to na sabay nakapasa sa exam. Napakadami, from sleepless nights, then nagkakasakit na. Pero grabe, worth it lahat. Thank you po. Thank you, Lord.
si Don de la Chica. Napalod na lang din sa saya nang malaman ang resulta. Saksi rin kami sa pagbalita niya sa kanyang inang domestic helper pa sa Italy. Nag-bar ako, ma. Abogado na po ako. Merry Christmas, ma. Abogada na rin sa edad na 62 anyos ang ginang na si Rosula Domingo Calacala. Isa lang naman siya sa nagpatunay na age knows no boundaries dahil sa kanyang bagong milestone. Kaya naman ang payo niya sa mga gaya niyang pangarap din maging abogado. Kung talagang gusto niyong maging abogado, go for it. Your heart dapat nandun. Ngayong taon, umabot sa 36.77 ang overall passing percentage na katumbas ng 3,812 bar passers. Please consider it as a challenge to do more, to exert more, and really to dream more, because it's not the end of the road for those of you who did not make it. Sa loob naman ng mahigit 10,000 examinees, nakuha ni Efraim Porciun Colabie ng UST ang #1 spot. Kwento pa ni Efraim, hindi niya ine-expect ang resulta. Kasi actually I was preparing na babagsak ako kasi I found it really hard. Retired company employee ang ama at housewife ang ina ni Bie. Nagtatrabaho na raw siya sa law firm ngayon at itutuloy niya raw ito para lalo pang matuto. I'm working for a law firm ngayon. I plan to gain as much experience as I can. Learn from the best lawyers. Ayon sa Korte Suprema, sa pamamagitan ng bar exams ay naihahanda nila ang mga susunod na abogado ng bansa. Katulad daw ngayong taon kung saan merong mga katanungan tungkol sa disiplina at accountability o pananagutan sa kanilang mga ginagawa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Pinagtibay na ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga sa mga kalihim ng kalusugan at agrikultura. Saksi si Mav Gonzalez. Inungkat sa Senado ang mga kontrobersyang dating kinasangkutan ng Health Secretary, kabilang ang isang rape joke na pinost online at iba pa. And your statements about healthcare workers, the community pantries, and red tagging were criticized for being insensitive and offensive. Sabi ni Secretary Ted Herbosa na nag-resign siya noon sa pagiging Executive Vice President ng University of the Philippines, humingi ng tawad at sumailalim sa gender sensitivity training. Now I've learned the value of respecting women, number two, and also for community pantries respecting the rights of people who are expressing their opinions, Madam Chair. Sa tanong naman kung sang-ayon si Herbosa sa non-disclosure agreement na pinirmahan ng dating administrasyon sa pagbili ng COVID vaccines, sinabi ni Herbosa na dapat alam ng Commission on Audit lahat ng presyo. Sa pagdinig naman ng appointment ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinanong siya kung totoo bang aabot sa 0.5 milyong metriko tonelada ang aangkating asukal ng bansa sa 2024? Next year, we don't need to import too much sugar dahil this year medyo naparami ng konti yung importation ng sugar at marami pang stocks. Sabi rin ng kalihim, may pinangalanan na ang Pangulo na agricultural smuggler. I have a new intelligence unit who are verifying everything. So maybe by first quarter of next year we'll be moving already. Sa huli, lumusot sa plenaryo at kinumpirma ng CA ang appointment ng parehong health at agriculture secretaries. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Lusot na sa 2 House Committee ang 4 na resolusyong magbibigay ng amnestiya sa libu-libong rebelde. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dekada-dekadang rebelyon ng iba't ibang grupo sa bansa, inaasahang masisimulan ang katapusan sa pag-aproba sa committee level ng 4 na House Concurrent Resolutions. Ito ang mga resolusyong sumasang-ayon sa proklamasyon ng Pangulo na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng RMRP, RPA, Alex Bongcayaw Brigade, CPP-NPA-NDF, MILF at MNLF na kinasuhan dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Sana po sa ngayong panahon ay matugunan natin ng pansin kung ano ang root causes ng insurgency at ng konflikto sa ating bansa para sana ito yung last na amnesty na gagawin ng ating bayan.
Lahat ng inimbitahang mga tanggapan ng gobyerno sang-ayon sa mga resolusyon, kasama ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na dati ring nabigyan ng amnesty dahil sa paglahok sa 1989 coup attempt. We have realized that armed struggle shall not, in a way, address the challenges confronting our nation. It is only by being a part of the solution, and that is by being an advocate of peace, that has allowed us help bring positive and meaningful change to our country. Pero kahapon, Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. wala pang tugon dito ang Malacanang. Si Secretary Galvez, sinabing paliliwanagan daw ang bise sa mangyayari. We respect the opinion and the point of our Vice President. Nakita po naman natin na pareho po naman ang ating pong tinutugon kundi ang katahimikan. And then ang gusto ko lang namin pong ipaabot sa ating mahal na Vice President Sara and also to our people na yung ating peace discussion, there will be no precondition. All government lifeline efforts will continue. Second, there is no agreement on the ceasefire. Tanong naman ni House Speaker Martin Romualdez, bakit daw matatakot makipag-usap sa mga rebelde kung malakas naman anya ang sandatahang lakas at ang republika? Sabi pa niya, ang negosasyong ito ay hindi lamang pagmamaniobrang politikal, kundi pagkakataon na hilumin ang mga sugat na naghahati sa bansa. Para sa taong 2024, tinatayang 9,900 na rebelde ang makikinabang sa mga proklamasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPO-PHIL ang trademark registration ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa katagang Eat Bulaga at EB. Pinaboran sa 16-page decision ng IPO-PHIL ang petisyon ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos daw nilang mapatunayan kung paano nabuo ang pangalan ng programa. Sabi ng Legal Counsel ng TAPE Incorporated, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. At magkaganon man, sa ilalim daw ng regulasyon, pwede pa rin nila itong iapela. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na aksyon para mabaliktad ang desisyon. Dalawampung araw na lang, Pasko na. Binida ng Lucena City ang kanilang mini Christmas village. Sa ibang lalawigan naman, agaw pansin din ang mga Christmas decor. Saksi, si Marizo Man. Nagningning ang C4 Island sa lungsod ng Malabon dahil pinailawan na ang kanilang Paskuhan Village. Tila naging tunnel of lights ang lugar dahil sa mga nakasabit na pailaw. Swak ding pasyala nito ng mga naghahanap ng panregalo dahil tampok dito ang mga damit, sandals, laruan at iba pa. Mayroon ding food stalls kaya ang mga mamimili enjoy na enjoy. Balot naman ng mga naglalakihang Christmas decoration ang Ibaan, Batangas. May higanting reindeers, gingerbread man at teddy bear habang pinailawan na rin ang kanilang 20-foot Christmas tree of hope. Tampok din ang habing Ibaan na ipinagmamalaking produkto ng lugar. Layo nilang magbigay kasiyahan at halaga sa mga residente sa kabila ng mga pagsubok. Agaw pansin ang mga batang naka-costume sa Christmas lighting ceremony sa bayan ng Magallanes sa Sorsogon. Iba't ibang movie at cartoon character kasi ang ginaya nila. Tampok din naman ang mga naggagandahang pailaw sa lugar. Tampok naman ang mga miniature Christmas village sa Lucena City Hall. Mayroong Christmas village na balot sa snow with matching Santa Claus na tila paakyat na hagdan. Balot din sa dekorasyon ng mga office rito kaya ang mga bisita aliw na aliw. Wala raw silang nagastos dito dahil gawa sa mga recycled at indigenous materials sa mga dekorasyon. Pinailawan naman ang 30-foot Christmas tree na gawa sa mga modernong materyales sa Bulacan. Nagkaroon din ng float parade ng mga Belen at Santa Claus kung saan tampok ang mga paaralan at estudyante sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.
After 2 years, may comeback ang Korean superstar na si IU. At ang mga kasama niya sa music video, si V ng BTS. Ayon sa label ng IU, nakumpleto na ang shooting ng kanyang music video kung saan may special participation si V. Nakatakdang ilabas ang album ni IU sa unang bahagi ng susunod na taon. Nakatakda namang mag-enlist sa military si V, pati na sina RM, Jimin at Jungkook. Kanina, sama-sama silang nag-live sa Weverse. May pagkakataon pang madali ang ipinasilip ni JK ang kanyang bagong haircut. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.